Ikinilala sa kanyang walang patid at tapat na serbisyo para sa mamamayan ng lungsod ng Cabanatuan si Congressman Julio Cesar J. Vergara, kung saan ginawa nito ng natatanging pagkilala ng pamahalaang lokal ng syudad. Mismong si Mayor Mike Elizabeth R. Vergara at ng Human Resource Management Office o HRMO Department Head Josephine L. Reyes ang naggawad ng parangal na may temang Unwavering and Dedicated Service for the People of Cabanatuan City sa kanyang opisina kamakailan. Dahil sa kanya mga programa at proyekto, nakapakipakinabang sa lahat ng Cabanatueños na isulong nito ang syudad sa nangungunang pinakamaunlad na syudad sa lalawigan ng Nueva Ecija, kung kaya tinagurin nitong ama ng pagbabago at progreso ng Cabanatuan. Layunin ng pagkilala na magsilbing simbolo ng pasasalamat ng pamahalang lungsod sa kanyang pamumuno at patuloy na paglilingkod para sa kapakanan ng bawat Cabanatueño. Si Nueva Ecija 3rd District Representative Julio Cesar J. Vergara ay naging punong lungsod sa loob ng 18 taon mula noong 1998 ng unang mahalal at naglingkod ng 3 magkakasunod na termino hanggang 2007. Matapos ang isang taong pahinga, taong 2007 hanggang 2009, muli siyang nahalal bilang mayor na itinalagang muli noong June 30, 2010 at muling nanalo noong 2013 at 2016 kaya't naging mayor muli mula 2010 hanggang 2019. Habang noong 2019 tumakbo siya bilang vice-alcalde at nanalo sa May 2019 polls. Mula noon ay nagsilbi na siya bilang vice mayor ng Cabanatuan City. Siya ay kasalukuyang vice mayor at nananatili sa posisyon mula 2019 hanggang kasalukuyang 2025 kung saan nanalo nga bilang kinatawan sa mababang kapulungan nitong Mayo at 13. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matagumpay na pagdaraos ng ika-50th National Gawad Saka Awards nitong ika-30 ng Hunyo sa Philrice Farmers Multipurpose Hall sa City of Muñoz, Nueva Ecija. Ang Gawad Saka ay may layuning kilalanin at parangalan ang mga magsasaka, mangingisda at organisasyon na may natatanging kontribusyon sa pagpapaunlad ng agrikultura at pangisdaan. Mula sa 43 nanalong individual at grupo ay 6 ang nagmula sa gitnang Luzon. Sila ay sina Montes Food Enterprise, Outstanding Agricultural Entrepreneur, Micro-Enterprise. Amanda's Marine Products, Outstanding Agricultural Entrepreneur, Medium Enterprise. Kabilang din ang Provincial Government of Bulacan, Outstanding Provincial Local Government Unit, New Rural Bank of San Leonardo, Nueva Ecija Incorporated, Outstanding Rural Financial Institution Bank, RP Corpusales Enterprises, Outstanding Agricultural Entrepreneur, Small Enterprise, at Dr. Dionisio G. Alvendia, Outstanding Agricultural Scientist. Kasama sa pagpaparangal sina Agriculture Secretary Francisco Kiko Tio Laurel Jr., Regional Executive Director ng Gitnang Luzon Dr. Eduardo L. Lapos Jr., kasama ang Operations Division Chief Elma Mananes. Kasunod ng pagpaparangal ay nagkaroon ng dialogo ang Presidente sa mga magsasaka at mangingisda upang sagutin ang mga katanungan nila at makapagbigay ng mahalagang update patungkol sa sektor ng agrikultura. Bumisita ang Department of Science and Technology o DOST Nueva Ecija sa 2 kumpanya noong July 2, 2025 bilang opisyal na pagsisimula ng kanilang partisipasyon sa Manufacturing Productivity Program o MPP. Kabilang sa mga binisitang kumpanya ang Rural Improvement Club Emergency Food Reserve sa Barangay Tabacao, Talavera at ang Arcana Cosmetics Laboratories sa Barangay Bangad, Lungsod ng Cabanatuan. Ang MPP ay pangunahing programa ng DOST na naglalayong paigtingin ang produktibidad at operasyon ng mga micro, small and medium enterprises o MSMEs sa sektor ng pagmamanupaktura. Sa ilalim ng programang ito, libre
ang konsultasyon upang matulungan ang mga kumpanya sa pagtukoy ng operational gaps, pagsasaayos ng sistema at pagpapatupad ng mga estratehiyang makapagpapahusay ng kanilang operasyon. Pinangungunahan ni Engineer Henry Supan, ang itinalagang MPP consultant, ang 6 na buwang guided consultancy program na sasailalim sa parehong kumpanya. Isasagawa ang masusing pagsusuri sa kanilang kasalukuyang operasyon at bubuo ng mga plano para sa agaran at pangmatagalang pagpapaunlad ng kanilang sistema upang mas maging epesyente, mapagkompetensya at mas tumagal sa industriya. Inaanyayahan din ng DOST-PSTO Nueva Ecija ang iba pang MSMEs sa lalawigan na nais maging benepisyaryo ng MPP sa darating na taon. Para sa interesadong lumahok, maaari makipag-ugnayan sa numerong 0919-390-1305 o mag-email sa psto.nuevaecija@ro3.dost.gov.ph.